know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Why you want one? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, who's dumb. Okay, so welcome back to another video, and today tutorial lang siguro tayo sa mga merong issues sa Danhari, wherein yung neutral light nyo hindi umiilaw, or kuminsan pati itong mga gear indicator hindi rin sila umiilaw. So isa sa mga causes niyan, and very rare lang naman, is pundido sila. Okay? Pero most of the time, ang issue niyan is yung tinatawag nating gear indicator na sensor. So, para magawa yan, ito. For example, ito. Sisindihan mo siya ng ganyan, umaandar naman lahat, pero isa yung busina, pero wala siyang ilaw. Ang tendency niyan is hindi mo magagamit yung push start mo. Okay? Kahit na may battery ka, full battery ka, hindi siya andar at hindi umiilaw itong neutral light dito. So, kung na-confirm nyo naman okay yung mga ilaw niya, ang next yung i-check is itong gear indicator niya dito. So, tulad nito, yan, pakita ko lang sa inyo. So, ito yung gear indicator. So, 6-pin to. Yan. So, dito siya papunta. So, ang kailangan mong gawin is tanggalin lang yung cover dito sa front sprocket. Tapos, mas maganda kung tatanggalin din ito. Pero, may mga cases kasi na, depende kasi sa depende sa nakalagay na gear indicator dito. Meron kasing dalawang klase to based sa experience ko. Meron itong 1 hole tsaka 2 holes. Currently, ito nakalagay dito is 2 holes. So, tanggalin ko muna para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay? So, Phillips screwdriver lang naman to. Or Phillips screw lang naman. Tanggalin ko muna. Pasensya na, medyo malikot yung video natin Ayan. Isang kamay lang kasing ginagamit ko. Yung isa sa camera natin. Okay, so ito yan. 2 holes kasi dalawa yung butas niya. Ayan. 1 tsaka 2. Sandali, ipapause ko muna yung video. Pakita ko yung isang klase niya. Alright, mga boss. So, pasensya na kinuha ko lang muna yung isang sample natin. So, depende sa nakalagay na gear indicator set dito. Okay? So, pag nakita nyo dalawa yung pinagsuskruhan dito, ganito yung itsura nun. Okay? Kapag isa lang yung screw, ganito naman yung itsura nun. Ayan, 1 hole lang to. Kasi isa lang yung butas niya. Okay? Ayan. Pero, technically, pareho lang yung dito sa loob niya, 6 na contacts. So, ang pinagkaiba nito is kapag ano ba? Pag 2 holes, umpisa muna tayo sa 2 holes. Pag 2 holes, ang isang set nito itong sensor. Okay? Tapos itong pin niya. Sandali. Ito yung pin para dito. So, ipapasok mo lang to dito. Ayan. And then, lalagyan mo ng washer. May kasama itong washer. Ayan. O-ring pala. Itong nasa gitna na to, O-ring yan. Nilagay ko na kasi kanina. So, pag bumili ka ng set, 3 piraso yan. Itong sensor, itong pin, at saka yung O-ring. Ayan. So, once na nakalagay na siyang ganyan, isasalpak mo na doon. Okay? That is if kung 1 hole yung
sensor mo. Okay? Pag 2 holes naman tulad ng nandito, okay, ang parts nito, tatlo din. So, itong sensor, tapos kunin ko 'tong ano dito, parang connector. Ayan. Tapos ito yung pangalawa. Yung pangatlo is nasa loob. Meron diyang maliit na spring. Okay? So ito, nangyari kasi dito is wala tong spring. Ito, try natin kunin. Ayan. So wala tong spring and siyempre di ka naman makakabili ng parang ganito lang. So ginawa ko, naghanap ako ng mga spring na pwedeng ipasok doon. So meron ako nung ka-size, pinutol ko na lang. And yun ang nilagay ko dito. So kita nyo yan, may butas na sa loob. Ayan, yung nakikita nyo itong butas na to. Ayan. Dapat meron niyang spring sa loob para itutulak niya itong part na to. Okay? So, in this case, maliit kasi siya, medyo mahirap eh. Ayan. So, pasok natin. Isa pa. Ulitin natin. Sensya na maliit kasi ito, tapos isang kamay lang ginagamit natin. Ayan. So, ayun. Itulak nyo lang paloob. And then, ine-next nyo tong part na to. Ayan. So, itong part kasi na to, yan, itong part na to, yan yung nagkakaroon ng contact dito sa ating sensor. Okay? So, every time na nagpapalit kayo nag-shift kayo ng gear, umiikot yan, tumutugma yan sa kung ano yung, for example, ito, neutral to, kunyari, tatama siya dito. So, dapat umilaw na yung neutral light nyo doon sa may panel. So, ito, try natin. So, ayan na. Again, ilagay nyo muna yung screw do sa loob. And then, ayan, screw. Tapos, itong part na to. Hindi ko lang kung anong tawag dyan eh. Ayan, dapat gumagalaw yan. Tapos, lalagay nyo na tong part na to. Okay? So, ano pa pala, isa pa pala before natin to isalpak. Para matest nyo kung may putol ito. Kasi kung minsan, isang issue rin is, lalo na kung dati umaandar siya and then for some reason bigla na siyang huminto. Isang reason is dahil nga ito na mas may part na mainit. Yung wiring nito lumulutong. So, eventually napuputol siya. So, ang gagawin nyo para lang i-testing kung may putol to or wala is gamit lang kayo ng anong tawag dito? Multimeter. Kunin ko. Wait lang. So, ayan. Sa multimeter, punta lang kayo sa continuity. Ayan. Mas maganda kung meron siyang, anong tawag dito? Yung nagbabuzz. So, testingin natin ha. Pasensyahan nyo na lang ako eh. Ayan. Ipit ko na lang muna dito yung camera natin. Pasensya nyo na medyo malikot. Ito kasi nakaipit lang sa hita ko tong cellphone. Oops. Sorry. Ayan. Ayan. So, ilagay nyo sa isa. Ayan.
Tapos dapat may isa sa mga ito may contact 'yan. Ayan, for example ito 'yon para doon. Ito 'yan. The rest wala siya dapat. Okay. Tapos ilipat nyo sa kabila. Ito siya. Next. Hanapin nyo lang. Ito. Ay. Ito pala siya. Ayan. So, gawin nyo lang sa lahat ng 6 na yan. Pag yung 6 na yan, tumunog or meron siyang contact, it means all goods yung ano nyo. All goods yung, anong tawag dito? Yung wire na yan. So, ang next yung pwedeng tignan nun is, ayan, sorry na putol. So, ang next yung pwedeng tignan yan is yung part nga na to. Okay? Normally, nangyayari naman kasi to kapag, or normally, ang gagawin nyo is titignan nyo ito kapag bumili kayo ng second hand na motor. So, since tayo, kumukuha tayo ng mga second hand na units, so most of the time, or may mga nakukuha tayo na hindi umaandar yung neutral niya. So, ang agad ko tinitignan is, ayun nga, kung may contact naman siya, dito ko na siya titignan. So, in this case, ang nangyari kasi dito, meron, buti ka mo, nandito pa tong part na to, tong gold part na yan, ang wala lang niya is yung spring. So, ayun nga, buti ganun yung kaso niya. So, ang ginawa ko is, naghanap na nga ako ng spring, yun ang pinasok ko dyan. So, ayun na nga, pag meron na siyang ganyan, na nagmo-move na siya, ayan, ang next yung gagawin is, i-install nyo na. For example, yan, ganyan. Wait lang mga boss, pause ko muna. Ayan. So, higpitan na lang natin. Huwag nyo na lang masyadong higpitan to. Yung saktong higpit lang. Kasi nga, plastic lang yung part na yan, baka mag-crack. So, pag masikip na siya, ayan, okay na yun. Ayan. So, kompleto na yun dun sa loob. And then, na-verify natin na walang putol dito. And then, testing na natin siya. So, i-connect nyo lang dito. Make sure pala pag gumagawa kayo ng this, sa mga wiring ng ganito, as much as possible, tanggalin nyo muna itong negative part ng battery. Okay? Pero yan, hindi na natin tinanggal kasi nga, ginawa natin siya kanina. So, pinakita ko lang yung kung paano siya gawin. So, ayan, nakakonect na. Okay na doon natin. Testingin na natin dito. Wait lang. So, ayan, umaandar na yung ating neutral light. Patay. Ayan, umaandar na neutral light. So, pag okay na to, pwede nyo nang testingin yung push start nyo dito. Pero, since itong sa case natin, nakatanggal itong sa may magneto niya, ito sa may stator side niya. So, kailangan ko munang i-assemble muna lahat before ko siya ite-testing. So, so far, yan lang naman para dito. And hopefully may natutunan kayo dito sa first tutorial natin na sa paggawa nitong neutral light indicator or neutral indicator. And sana nakatulong siya sa inyo. Kung may mga issues kayo, pwede nyo naman i-follow yung nasa video na to. Okay?
So, if may mga questions kayo, dyan na lang po sa comment section and sana lang po nakikusap ako subscribe na lang po or pa-follow and pa-like na lang po na video natin. Share na rin po if trip nyo and maraming salamat. Bye-bye.